Hello and welcome sa Soul Manhua channel. Please like, comment and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell para ma-update kita pag may bagong upload ako. Salamat! At bago tayo magsimula, shoutout muna sa mga nag-subscribe at nag-comments. Maraming salamat sa inyo, at sa hindi pa naka-subscribe dyan baka naman. 2023 ang susunod na round ay magsisimula ang mensahe na natapos sa pagbati isa. Ang mga manlalaro para sa pagligtas sa huling abiso ay nagpakita na ang kaluluwa ay malapit ng mailipat sa katawan sa existing dimension, and instantly may kamay na biglang hamatak ito si Wyman na biglang bumangon siya mula sa kanyang kama na sumisigaw na tumingin siya sa kanyang kamay at laking gulat niya nang makitang buo pa rin ang pakiramdam niya, na nakadikit pa rin ang braso niya. Ay inaasahan niya na hanggat hindi pa siya namamatay ay babalik siya na may normal na katawan, at pagkatapos ay ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa kawalan ng pag-asa. Panata niya hindi kailanman gugulo sa Black Side. Muli o kahit na makisali sa anumang paraan sa kanya, pinuri ni Sanel si Aon para sa kanya. Masipag na tinutulan ni Aon na wala siyang ginawa at siya talaga ang nagsumikap, ay hinarap niya ito ng isang maliwanag ngiti sa kanyang mukha at nagpasalamat sa kanya. Tila hindi comfortable si Sanel habang tumahimik na tumingin sa malayo at inayos ang kanyang sarili. Kay sagot niya na ito ay isang bagay na inaasahan sa kanya bilang kanya manager and bodyguard. Sinabi sa kanya na siya gusto niyang pasalamatan muli ang Black Side at tinanong siya kung may paraan para gawin yon. Ipinaliwanag niya yon dahil hindi nila alam ang kanyang tunay na anyo. Wala silang paraan para mahanap siya, na pagmasdan din niya na gustong itago ng Black Side ang kanyang tunay. Kinumpirma ni Ain na ayaw talaga niyang mabunyag ang kanyang identity. Paliwanag ni Sanel, nalaman niya ito nang hingin niya ang kanyang account number para mabayaran siya, pero kung tutuusin, agad niyang tinanggihan si Black V. Alam niya na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay maaaring sinusubaybayan sa pamamagitan ng account number Ain. Naiintindihan niya, ngunit hindi siya natutuwa tungkol dito. Ang susunod na round at bigyan siya ng isang item ang mungkahi na ginawa Ain pasiglahin Ain. Ipinahayag na ito ay isang magandang ideya na nagsimula siyang mag-isip kung paano mabayaran siya ng maayos na natapos ang kanilang pag-uusap. Sang Chol nagsasabi sa kanya na magpahinga at makikita nila sa isa't isa sa umaga. Sinabi niya sa kanya na mag-ingat sa nalwas. Sasakay na sana siya ng elevator nang tumunog ang kanyang telepono. Ay pumasok siya sa loob ng elevator at sinagot ang tawag ni President Maria. Napansin ni Sang Chol na hindi pa natutulog ang presidente. Inamin ni President Ma na umiinom siya ng whiskey bilang pagkabalik niya ay binati siya ni Sang Chol sa paglipat ng klase niya sa Dark Knight. Tanong ni President Maria tungkol sa mga pangyayari sa kanilang rehiyon ay iniulat ni Sanel na naabot lang nila ni Ain ang level 8 sa Midway. Dahil sa kanilang pagkasugat, hindi nila nagawang manghuli si President Ma. Sumagot ng sugatan. Dumating si Sanchel sa parking lot at inamin na magre-report siya tungkol sa insidente, at tinanong niya kung ito ay isang magandang oras upang pag-usapan. Binanggit niya na ito ay may kaugnayan sa Black Side. Sinabihan siya ni Pangulong Ma na pumunta sa hotel dahil mas gusto niyang marinig personal nitong sinabi sa kanya ni Sanel na anda na siya in 20 minutes. Sumakay si Sanel sa kanya kotse nang hindi napapansin na may lalaking nag-espya sa kanya. Pinanood ng lalaki ang kanyang sasakyan na umalis sa parking lot na tinitiktikan ng lalaki. Siya ruman nagtaka si Ryan kung papunta na si Sang Chol kay Mang Lok 10 minutes. Kanina natutulog si Wongi habang nakaupo sa kama, at si Ruman ay nakatingin sa stat window niya sa screen na nakita niya. Kailangang isipin ang target na gusto niyang subaybayan na nakunan niya ng larawan ni Sang Chol at inihayag ang kanyang pangalan sa screen ng bintana. Ipinakita na ang pangalan at mukha ay naitugma, at ang pagsubaybay sa lokasyon ng target ay nagsimula at pagkatapos ay ipinakita ng window na ang lokasyon ng target ay natagpuan, at siya ay siyam malayo. Napansin ni Ruman na medyo malapit na siya at nagtaka kung nasa penthouse siya. Biglang naging 23 ang layo ng location, tapos naging 56 away siya. Napansin niya ang pagbabago sa lokasyon at kung paano ito mabilis na nagbabago. Napagpasyahan niya na si Sang Chol ay kinuha ang elevator. Ay nagtaka siya kung saan siya pupunta, kaya madaling araw at inaliw niya ang posibilidad na marahil
Maaaring papunta sa kinaroroonan ni Emyak ay agad niyang sinuot ang kanyang jacket at tumungo. Diretso sa pinto upang kumpirmahin ang kanyang pag-aakalang na-appreciate niya kung gaano ito kabuti na nagpasya siyang subaybayan siya. Sa sandaling bumalik siya ang kabilugan ng buwan ay natatakpan ng mga ulap ay hinaharangan nito ang liwanag ng buwan sa pagsikat ni Morgan. Pinahahalagahan ang langit habang iniisip na ito ang perpektong gabi para habulin ng isang taong nagpasya siyang tiisin ito sa ngayon. Dahil kailangan muna niyang makinig sa ulat, naisip niya ang itim na side at iniisip kung anong uri ng manlalaro ang hindi. Kilalanin siya kapag siya ay isang taong nakamit ang ranggo ng isa sa una at ikalawang round. Tinapak niya ang kanyang daliri sa braso ng ang sopa habang nakaramdam siya ng hindi komportable sa mga balitang may kaugnayan sa ranggo ng isa. Nagsimula siyang magbalangkas ng mga pagpapalagay tulad ng black side na nagpapasimula ng away sa kanyang nasasakupan kung ganoon ang kaso alam niyang hindi siya uupo nang walang ginagawa simula nang makipagkulitan sa ang kanang kamay niya ay katulad ng paghahamon sa kanya na seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Pinag-isipang huwag hayaang harangin ng sinuman ang kanyang daraanan kahit na ang taong yun ay ang ranggo na naramdaman niya. Ang lugar na nakatayo ang kanyang kanang kamay sa labas ng pinto ay kumatok si Sangal at tinanong kung nasa loob siya. Sinabi niya sa kanya na pumunta. Sa tumayo siya at sila bati sa isa't isa sinabi sa kanya ni Sanal na nagkikita pa sila lahat dahil kay President. Sinabi sa kanya ni President Ma na wala man lang siyang ginawa at wala sila sa parehong rehiyon na yumuko si Sanjel sa kanya. Ipahayag ang kanyang pasasalamat habang nakaramdam siya ng motibasyon dahil lamang sa pagkakaroon ni Pangulong Ma. Nagkomento si Pangulong Maria sa kung gaano siya kagaling sa kanyang pambubble. Sanal confident na sumagot na hindi pambubble pero ang totoo at siya. Binati siya para sa kanyang kaligtasan. Nagkomento si Pangulong Ma na ang ikalawang yugto ay parang pagkuha ng candy mula sa isang sanggol. Binati siya muli ni Sanal sa kanyang pagsulong sa klase. Ibinunyag niya na swerte lang siya ngunit nagpatuloy si Sang Chol. Para sabihin skill din ang swerte at highlighted niya na ang pagiging pangalawa at pangatlo ay hindi madali. Idinagdag niya iyon. Wala nang hihigit pang karangalan sa kanya kaysa makapaglingkod sa isang tulad ni Pangulong Ma. Inilagay ang kanyang baso sa mesa at sinabi kay Sang Chol na kailangan niya ng isang bagay mula sa kanya sa paghuhusga sa paraan niya. Niloloko siya kaya nagtanong siya Sang Chol kung tama ang nararamdaman niya na may gusto si Sang Chol. Kinabahan. At tinanong kung paano siya nakakuha ng advancement item na sinabi sa kanya ni President Ma na wala lang ang item na nahulog noong siya nanghuhuli ng mga halimaw. Itinago niya ang katotohanan na salamat sa kanyang madilim na pagtakbo sa gabi na natanggap niya bilang kanyang random rune fragment. Noong panahong yun sinabihan sila ng anghel na tingnan ang kanilang inventaryo upang makita ang regalong inihanda niya. Pagsuri sa kanyang inventaryo ay nakita niyang natanggap niya ang Dark Knight rune na nagpapataas ng lahat ng istatistika at bumabalot sa sandata. Na may madilim na aura na pumipinsala sa mga kalaban. Maaari itong automatikong umabante sa natatanging klase ng Dark Knight kapag tumama siya. Level 10 ay tila naguguluhan pa rin siya tungkol dito ngunit napansin niya ang mga mahahalagang detalye na napagtanto niya na siya ay maswerte sa unang round dahil nabigyan siya ng cheat level item bilang kanyang random na rune. Gayunpaman kahit sa isang subordinate na siya. Mga pagpapahalaga tulad ng isang pamilya na hindi niya maihayag ang mahalagang impormasyon dahil alam niya na ang isang tao ay maaaring palaging magbago sa isang sandali. Pansinin mo dahil ganyan ang ugali ng tao. Iniba ni President Ma ang topic at direktang tinanong kung sino yon. Nasaktan siya ng seryosong ekspresyon. Tinanong niya kung ito ay itim di Sanal. Tila mabigla sa kanyang pag-aakala at agad siyang itinama ay sinabi niya sa kanya ang katotohanan na si Black Sai ang isa. Iniligtas ang kanyang buhay. Hiniling sa kanya ni Pangulong Ma na sabihin ang mga detalyeng itinanong sa kanya ni Pangulong Maria. Para kumpirmahin kung muntik na siyang mamatay dahil sa mga tulisan. Tapos yun sa aktres Sang Chal sinagot na kung Black Sai hindi nagpakita na maaari silang mawalan ng buhay. Sinabi niya sa kanya na maaaring nakaligtas si Ain ngunit siya ay nagdusa. Psikolohikal na pinsala na hahadlang sa kanyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa entertainment industry. President Maria tila nag-iisip ng malalim. Hindi lang halos mawalan siya ng mahalagang subordinate kundi halos ang negosyo niya.
Nabigla rin si President Ma ay nagtanong kung ano ang nangyari sa mga thug na yun at ipinagpalagay yon. Sila ay pinatay. Ipinaliwanag ni Sunil na kahit na ang itim ay nagbigay sa kanila ng sakit sa antas ng kamatayan, hindi niya sa katunayan. Patayin sila. Nagtanong si President Ma tungkol sa dahilan at sinipi ni Sunil si Black V. Sinasabing walang pakinabang sa pagpatay sa kanila, ang katwiran ay bumababa yon. Binabawasan din ng kabuuang populasyon ang nabubuhay na populasyon na sinang-ayunan ni Pangulong Maria. Na hindi mali, ngunit nag-aalala siya sa kung ano ang gagawin ng mga halimaw na yon sa hinaharap habang humigop siya ng kanyang whiskey. Kanyang sinasalamin na ito ay salamat sa Black Day, kanyang subordinate, at ari-arian ay nanatiling buo siya. Inamin na may utang siya sa kanya na ipinahayag niya na dapat niyang bayaran si Black. Ipinaliwanag ni Sunil na dinala niya. Up na topic, pero Black V sinabi sa kanya na hindi na kailangan at pagkatapos ay umalis kaagad. President Ma medyo nagulat sa marinig na ang kabayaran ay tinanggihan. Ipinalagay niya na maaaring ito ay dahil si Blackie ay natatakot na malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Binansagan niya siyang maingat na tao na tila natapos na ang kanilang pag-uusap nang tumayo ang dalawa. Inutusan ni Pangulong Ma si Sang Chol na kung makatagpo siya ng itim na side sa susunod na round, dapat niyang ipaabot ang kanyang pasasalamat sa kanya. Taos puso siyang nagpapasalamat sa taong nagligtas kay Sunil at tiniyak sa kanya ni Aon Sunil na ipaparating niya ito sa. Bukod pa doon ay inutusan ni Pangulong Ma si Sunil na bantayan ang Black V upang makita kung meron naman paraan para matulungan nila siya, dahil hindi si President Ma ang tipong mag-iiwan ng hindi nababayarang utang. Sang Chol. Sagot ng ayon sa gusto mo sir. Bago umalis si President Ma, may naalala talaga siyang magtanong ng importante. Sa nakakatakot na mata ay tinanong niya ang mga palayaw ng mga thug na yun. Samantala, sa labas ng hotel nagtago si Ryumin sa likod ng isang puno. Pinagmasdan niya ang lugar habang nag-iisip. Paano Sang Chol is such a loyal dog? Dumiretso siya sa Gunrock. Pagkabalik niya sa realidad kahit na hateng gabi na, dahil nakumpirma na niya ang lokasyong napagdesisyonan niyang bumalik, ay alam niyang magdodrawing lang siya. Hinala kung tumambay siya, pumara siya ng taxi. Sa isip niya na appreciate niya ang pagkakataong nag-sponsor ang isang celebrity. Sa pamamagitan ng Gunrock ay si Lee ay nasa parehong apartment na kasama niya. Kumuha siya ng isang tala sa pag-iisip upang pasalamatan ang kanyang nakababatang kapatid kung hindi sila namigay ng rice cakes na sana hindi na nila nasagasaan si Ain, at hindi niya nalaman na sina Sang Chol at Ain ay nakakonekta. Ay bubuksan na sana niya ang pinto ng taxi nang maisip niya na kung maayos niyang gamitin ang koneksyon nila bilang mga kapitbahay na makakatulong ito sa pagkuha ng tiwala ni Jian-rock, kahit na kailangan pa niyang suriin kung dapat niyang dalhin si Jian-rock sa 20th round o hindi. Alam niya kung gaano kahusay ang Dark Knight rune ng Jian-rock. Mabuti na ito ay matatawag na impostor, gayunpaman may mga downsides tulad ng walang pagsulong rune at sapilitang sumulong sa isang kabalyero, ngunit ang pinakamalaking downside ay na upang magamit ang Dark Aura, isang kapangyarihan ng Dark Knight, kailangan nila singilin ang isang eksklusibong mana na tinatawag na Dark Mana, at ang isang madilim na mana ay hindi makukuha sa pamamagitan ng ordinaryong paraan. Sa paraang ito ay isang kakayahang akma para sa isang taong may psychopathic na libangan tulad ng Gunrock. Naisip ni Ryan na ito ay magiging mapanganib na magkaroon ng isang psychopath bilang isang kasama, kaya napagpasyahan niya na sa ngayon ay pananatilihin niya siya bilang isang kandidato at gagamitin siya. Gayunpaman ay magagawa niya. Nabanggit na mayroon ding iba pang mga mahuhusay na individual na kanyang inilarawan ng isang batang babae na may berding kapangyarihan na dumating siya sa kanyang apartment. At nagpas siyang magsimulang magtrabaho sa sandaling sumikat ang araw sa dakong yon sa isang convenience store na tila ang lalaking nasa counter. Nawala sa kung ano ang kailangan niyang gawin. Nag-aalala siya na ang kita ay babagsak sa kalahati ng biglaang anak na babae ay nagpakita sa pinto. Binati niya ang kanyang anak na babae na nagngangalang Julie. Tinanong niya ang kanyang ama kung bakit siya ay buntong hininga ng malakas. Ipinaliwanag niya na ganap na sinuspinde na ang bentahan ng lottery ticket. Tinanong siya ni Julie sa kadahilanang ito. Biglang nangyari. Ipinaliwanag niya na gumawa ng makatwirang dahilan ang gobyerno, ngunit tila sinasabi nila na dahil ito sa isinaalang-alang ng mga manlalaro ng gobyerno na wala silang alam sa kakayahan ng mga manlalarong si Julie.
Naalala na may balita tungkol sa isang lalaki na nanalo sa lottery ng 4 na magkakasunod na beses na ipinahayag ng kanyang ama na ang mga bagay ay mahirap na dahil sa gastos sa upa sa paggawa at naisip niya kung ano ang dapat niyang gawin. Tiniyak ni Julie na huwag siyang mag-alala dahil malapit na siyang magtapos at tutulong siya sa isip niya kung mas makakabuti. Para makakuha ng part-time na trabaho at magdagdag ng kita sa kanilang sambahayan, sagot ng kanyang ama na pag-iisipan niya ang pera at dapat ay tumutok na lang siya sa kanyang pag-aaral. Pinuri niya ang kanyang magagandang marka at nagtanong kung wala siyang planong pumunta sa kolehiyo dahil pangarap niyang maging doktor. Inamin niya sa papa niya na binigay niya sa panaginip na iyon ay sinabi niya iyon sa kanya. Hindi mahalaga ang paaralan sa kasalukuyang sitwasyon. Ang kanyang ama ay naging sullen at pumayag sa kanya. Ipinahayag niya ang pera ay hindi ang pangunahing problema dahil kung ang mga bagay ay hindi maganda ay maaaring mamatay si Julie. Sa susunod na round ay humingi siya ng tawad sa kanyang anak at ipinaliwanag niya na siya ay nasa lahat ng dako. Kamakailan lamang ay hinawakan ni Julie ang kamay ng kanyang ama at sinabi sa kanya na hindi niya kailangan humingi ng tawad dahil wala siyang kasalanan. Ngumiti siya sa kanya at tiniyak sa kanya na okay lang siya. Masaya niyang sinabi sa kanya na nakaligtas siya sa round 2 at nakakuha pa ng isang klase para ipaliwanag sa kanya na iniabot niya ang kanyang kamay at inilagay ito sa harap sa noo ng kanyang ama at berdeng ilaw na may mga pabilog na pattern ang lumitaw. Ang katawan ng kanyang ama ay kumikinang sa berde. Ang kanyang ama ay nagulat at nagtanong kung ano ang ginawa niya. Ipinaliwanag niya na ito ay isang kasanayan na tinatawag na pagpapala na nakuha niya mula sa pagkuha ng isang klase. Tinatawag na buffer. Bahagyang pinapataas nito ang mga estatistika na sinasabi nila na ito ay may nakapagpapalakas na epekto sa mga tao ng kanyang ama. Tila nasiyahan at pinuri ang kanyang kakayahan. Kinumpirma niya na ang kanyang katawan sa katunayan ay nakaramdam ng sigla at masaya niyang sinabi sa kanya na regular niyang ibibigay ang kasanayan sa kanya. Hinimok niya ang kanyang ama na magsaya. Tumayo at ngumiti ang papa niya. Maliwanag na bumukas ang pinto ng convenience store. Ang lalaking nasa counter na tila nakilala si Roman na lang pumasok sa convenience store. Bumulong si Julie sa papa niya para tanungin kung kilala niya ang sinabi ng lalaking kakapasok lang ng papa niya. Sa kanya na siya ang nanalo ay idinetalye niya na ang pinag-uusapan niya ay ang unang nanalo na nakahula ng parehong numero. Sa 100 ticket binati ni Ryan ang lalaki sa counter at tinanong kung naaalala niya ito. Idinagdag niya na siya ang taong bumili ng 1,100 worth of lottery tickets. Inamin ng lalaki na naaalala niya siya at pagkatapos ay tinanong kung ano siya doon para sa susunod na galaw ni Ryan na nagulat sa lalaki. Humingi ng tawad si Ryan at tinanong ng lalaki kung ano ang nangyayari. Bigla niyang ipinaliwanag na nakita niya ang balita at dahil siya nanalo sa unang pwesto ng magkasunod na itinigil ang pagbibenta ng not lottery ticket. Taos puso siyang humingi ng paumanhin. Hindi sinasadyang nasira ang tindahan. Pinanood ni Julie ang buong eksena. Sinabihan siya ng lalaki na hindi niya kasalanan at hindi naman sila mamamatay sa gutom sa hindi nila pagbibenta ng loto. Hinahalughog ni Ryan ang kanyang bag habang sinasabing hindi ito bagay sa kanya dahil parang meron sila naapektuhan dahil sa kanya, kaya naman gusto niyang bigyan sila ng kabayaran kahit maliit lang. Ang daming tinanong ng lalaki sa counter kung ano ang nasa envelope. Sinagot iyon ni Roman. 10 milyon ito na ikinagulat ng mag-ama. Tumanggi ang lalaki na tanggapin ang pera na iginiit ni Roman. Para kunin nila ito, Roman, agad na umalis ang lalaki na tila nabibigatan sa perang inalok ni Julie na tumakbo at ibalik ito. Binigay sa kanya ng lalaki ang envelope na naabutan ni Julie. Si Roman, sinigawan niya ito na tumigil. Si Roman lumingon sa kanya. Mukhang alam ni Julie ang pangalan niya kaya tinanong niya kung sino ang pwede niyang maging. Sabi ni Julie sa kanya na magkaklase sila pero mukhang nalilito si Ryan sa impormasyong ito. Tinanong siya ni Julie kung sinasabi niya na hindi niya alam yon. Magkaklase sila magkasama. Ryan humingi ng tawad at sinabi sa kanya na hindi siya magaling sa mukha kahit syempre nagsisinungaling siya. Alam niya ang tungkol kay Min Julie na kaklase niya at ang anak ng may-ari ng convenience store. Mayroon din siyang kakaibang class buffer na natutunan niya sa unang pagkakataon na kaklase niya noon at nagulat talaga siya na umiral ang tadhana dahilan kung bakit niya unang nakilala si Julie sa pagpapanggap nito.
Pagiging coincidence ay upang dalhin siya sa kanyang tabi, niyaya siya ni Julie na pumunta sa kung saan. Magsalita, tinanggap ni Ryan ang alok na umupo sila sa isang bench sa isang park sa ilalim ng maliwanag. Clear blue sky. Binigay sa kanya ni Julie ang envelope na tinanong niya kung yun ba ang pera na binigay niya kay Julie, ay sinabi sa kanya yon. Hindi nila matanggap ang ganoong kalaking halaga kaya pinilit niyang bawiin ito. Alam ni Ryan na ang 10 milyon ay isang halaga na maaaring maging pabigat na sinadya niyang ibigay. Alam na hindi nila ito tatanggapin dahil kahit paano. Mahirap ang circumstances niya, yung tipo ng tao na hindi kayang mabuhay ng may utang, hawak pa niya yung sobra, kaya hinimok niya itong kunin. Dahil nagsisimula ng sumakit ang braso niya ay tinanggihan ni Ryan at ipinaliwanag yun tulad ng sinabi niya sa may-ari. Kanina yun ang pera niya dahil naawa siya sa pagkasira nito. Ang pinakamaliit na magagawa niya para sa kanyang konsensya. Sinabi sa kanya ni Julie na sobrang laki ng halaga ay kinontra ni Ryan yon. Gaano man kalaki ang halaga ay gugustuhin pa rin niyang kunin nila ito kung hindi ay masama ang loob niya at gagawin. Pag-iisipan mo pa, iginiit ni Julie na sobra pa rin at pabigat sa isip niya ang naisip ni Ryan. Na ito mismo ang dahilan kung bakit niya ito binibigay, ay pinakiusapan niya si Julie na magpadala ng mensahe sa may-ari na hindi yun maraming pera sa kanya kaya dapat nilang kunin ito ng walang pakiramdam na nabibigatan. Tinanong siya ni Julie kung lagi ba siyang matigas ang ulo nitong si Ryan. Tumayo at nagpaalam, ngunit sinabihan siya ni Julie na maghintay. Sinabi niya sa kanya na ang 10 milyon isang ay sobra kaya tanggapin ang 1 milyon isa. Tinanong niya sa kanya kung siya ay pinapayagan na magpasya na siya. Iminungkahi na dapat niyang tanungin ang may-ari ng convenience store. Sinabi sa kanya ni Julie na tiyak na mararamdaman ng kanyang ama. Hindi komportable sa halagang yun. Sinabi ni Ryan na unang beses niyang malaman na ang dad niya ang kaginhawaan. May-ari ng tindahan sinabi niya sa kanya na nagpupunta siya sa convenience store. Madalas niyang nakitang nakakaakit ang pagkakataong inamin ni Julie na ito ay kaakit-akit din para sa kanya, lalo na ang katotohanan na ang unang nanalo ay isang kaibigan mula sa kanyang klase. Salitang kaibigan, tila tinamaan naman. Tinanong siya ni Julie kung talagang hindi niya alam na nasa klase niya ang sabi niya sa kanya na nakilala niya siya sa sandaling pumasok siya sa convenience store. Humingi ng tawad si Ryan at ipinaliwanag na hindi siya magaling talaga sa mukha, at Ryan idinagdag na ito ang unang pagkakataon na nagkausap si Julie na mukhang sullen dahil sa nalaman niya ang kanyang pangalan sa unang pagkakataon. Ryan humingi ng tawad. Julie na mula at nanatiling tahimik. Si Ryan ay masama ang loob sa pagpapanggap na hindi siya kilala, ngunit kailangan niyang gawin ito para maging interesado siya sa tumayo si Julie at muling sinabi na ang pangalan niya ay Julie at kaklase niya ito. Malapit lang siya sa kanya at sinabi sa kanya na iyon ang kanyang mukha. Tinanong niya siya kung maaalala niya ito. Tumakbo itong ngumiti sa kanya at sinabi oo, ito ginawa. Natahimik si Julie habang namumula ang mukha niya nang biglang tumama sa kanya ang realidad. Pagpapakilala sa isang kaklase kapag malapit na ang graduation. Sinagot ni Ryan na at least siya na alam at sinabi sa kanya na hindi naman mawawala lahat ng communication nila pagkatapos ng graduation at kasama niyan Ryan hiningi number niya. Julie nagulat. Tinanong ni Ryan kung may problema ba. Humihingi ng number niya. Ipinahayag na ayaw niya isipin na meron kahit anong kakaiba pagtatanong sa isang kaklase para sa kanila. Number. Pumayag si Julie at hiningi niya ang phone niya para matype niya ang number niya na mula siya habang ginagawa ito at tapos ibinalik niya ang phone. Ryan sinabi sa kanya na ito ay kapalaran na sila ay nagkita sa ganoong paraan kaya dapat silang makipag-ugnayan sa isa't isa. Simula nung nauutal na si Julie sa pagsasabi ng yes, Roman ipinaalam sa kanya na nakuha ng heck going because there's something urgent that he need to do when he's in a distance from her. Naalala ni Julie yun. Hawak pa rin niya ang sobra kaya sinigawan niya itong maghintay, pero nagpaalam lang si Ryan sa kanya sa huli. Hindi na ibalik ang sobra na namula ang mukha niya at napahawak siya sa dibdib niya nang maisip niya kung paano siya hiningi ang number niya. Her heart keeps pounding. Alam niyang tinanong siya nito bilang kaibigan pero hindi siya nito matulungan. Reaksyon dahil gusto niya siya sa kanya. Naalala ang unang beses na nagkakilala sila, nagkataon lang na nagkita sila sa isa't isa na nakita niya siya ay binubuli at tumawag siya ng pulis para i-report ito. Hindi niya alam kung naawa ba siya o dahil bilang
Ang nagulat ng insidente ay nadama niyang responsibilidad na sundan ito hanggang sa huli kaya sinundan niya ito upang makasigurado. Nakauwi na siya ligtas ngunit nang makita niya Ryan nagtatrabaho sa kanyang part-time na trabaho. Na parang walang nangyari nalaman niyang mas malakas siyang tao kaysa sa tila at yun na ang simula ng pagkuha niya. Isang interes sa kanya subalit wala siyang lakas ng loob na kausapin siya pagkatapos. Na napagtanto niya na ang kanyang damdamin para sa kanya ay lumago ng labis na hindi niya magawang lapitan ito kaya hindi na niya ito gagawin. Inaasahan na sila ay magkikita muli nagpasya siya na siya ay magiging matapang ngayong nakikita niya ito bilang isang bihira. Pagkakataong binigay sa kanya ng langit ay hindi na niya kayang magpanggap na hindi siya kilala pagkatapos niyang matanggap ang 10 milyon niya. Nakangiting ngumiti habang iniisip kung dapat ba niya itong yayain na kumain sa kung saan si Ryan ay nasa kanyang kama habang nagte-text na nakikipag-chat siya kay Julie na nag-imbita sa kanya para sa tanghalian. Sinabi niya sa kanya na siya ay magagamit at siya ang magbabayad para sa pagkain ngunit nagpumilit si Julie na magbayad ay inaasahan niyang iisipin ito na may utang ito sa kanya at hindi sa kanya. Agad siyang inalok na bilhan siya ng tanghalian. Yon ay isang magandang senyales na magiging mas madali para sa kanya na gawin siyang kakampi kung siya ay natural. Naging pala kaibigan sa kanya nagpasya siyang iligtas si Julie at dalhin siya sa ika-20 round. Si Wonnie ay nakaupo sa sopa. Paglabas niya ng kwarto tinanong siya ni Wonnie kung saan siya pupunta at sinabi niya sa kanya na makikipagkita siya sa isang kaibigan. Tinanong ni Wonnie kung kaibigan ang babae. Tinanong niya ito kung hindi ba siya makikipagkita sa mga babae na sinabi ni Roman sa kanya. Si Kuya nakakain ng tanghalian sa labas ay parang natulala si Wonnie at napagtanto na baka kapatid niya. Lumalabas sa isang date Ryan at Julie. Nagkita kami sa isang steakhouse. Tinanong siya ni Ryan kung gusto niya ng steak. Sagot niya oo at Ryan hinikayat siyang kumain ng marami. Hindi niya maiwasang mamula hindi niya akalain na makakasama niya itong mag-isa at sa palagay niya ay isa ito sa pinakamagagandang araw niya. Nagpatuloy sila sa pagkain ng tahimik. Naramdaman ni Julie na nagiging awkward na ang kapaligiran kaya nakaramdam siya ng presyon para sabihin isang bagay na tinanong niya sa kanya kung paano siya nanalo sa NATO lottery. 4 na beses na sunod-sunod na sinabi nito sa kanya na sinwerte lang siya ng siya ay nakita niya ito sa panaginip niya. Hindi siya makapaniwala sa kanya. Sinilip kung magkano ang kinita niya dahil sa panaginip na si Ryumin. Casual na sumagot na hindi na niya kakailanganin mag-alala tungkol sa pera para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kahit na inamin niya na kung ano siya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang buhay. Julie pagkatapos ay tinanong siya tungkol sa kanyang karanasan sa unang round. Tinanong niya siya kung pumatay mahirap para sa kanya ang mga goblins. Sinagot niya na inabot siya ng ilang taon. Tinanong niya ang rehiyon kung saan siya naroroon. Sinabi niya sa kanya na hindi na niya gaanong maalala ngunit alam niyang ang huling numero ay 5. Sinabi sa kanya ni Julie na ang kanya ay nagtatapos sa 7. Ipinahayag niya na ito ay napakahiyang na hindi sila magkikita sa ibang mundo. Roman sa isip niya. Naisip niya na hindi niya kailangang mabaigo dahil tiyak na matutugunan nila ang mga rehiyon na pinagsama sa bawat isa. Iba pa pagkatapos bumaba ang bilang ng mga nakaligtas, hiningi niya ang kanyang level. Sinabi niya sa kanya na nasa level 10 na siya. Sinabi niya na nasa parehong level siya. Nagtanong para sa kanyang klase at sinabi niya sa kanya na wala pa siyang klase. Sinabi niya sa kanya na siya ay sapat na mapalad upang makakuha ng isang item sa pagbabago ng klase. Ang kanyang klase ay tinatawag na buffer. Roman nagkunwaring hindi alam ang tungkol dito. Tinanong kung ito ay isang bagay tulad ng pagbibigay sa buff sa laro. Sa kanyang isip nagpapasalamat siya na siya ay isang buffer. Muli siya ay nasa sabik. Tinanong siya kung gusto niyang makita ito. Ipinaliwanag niya na ang buff ay tinatawag na bless na nagpapataas sa bawat stat na sinabi niya. Sa kanya na gusto niya itong makita. Inabot niya ang kamay niya at may lumabas na berdeng pattern sa harap nito. Notification. Ipinakita ng window na itinaas ni Bless ang lahat ng stats niya ng 50% at ang tagal ng blessing ay 3 oras. Na ipinakita niya na siya ay namangha sa husay sa kanyang isipan na inaasahan niya yon mula sa isang kakaibang kasanayan mula noon. Ang mga epekto ay medyo mahusay na naobserbahan niya na ang mga kasanayan sa pagiging epektibo ay doble kapag naabot niya ang pinakamataas na antas. Kaya tataas ito by 100%. Well, para yan kapag siya umabot sa max level pa rin.
Gamaan ang pakiramdam niya sa pagtanggap ng buff lalo na dahil gusto niyang makipagkita dito sa kadahilanang naalala ni Roman. Na ang reward na natanggap niya mula sa First Class Change subquest ay isang random na gold pouch gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan na ito ay A. Pouch na nagbibigay ng random na halaga ng ginto at ito ay apektado ng lock stat sa makatuwid. Makakatanggap siya ng mas maraming ginto na may mas mataas na istatistika ng swerte. Sinabi niya sa kanya na maganda ang mga epekto. At nagpasalamat siya sa kanya na masaya niyang sinagot na kailangan lang niyang sabihin sa kanya kung kailangan niya ng buff. Tiniyak niya sa kanya na ang paghahagis. Hindi ito nangangailangan ng anumang pagsisikap sa kanya. Tinanong niya siya tungkol sa kung ano gusto niyang sabihin sa kanya. Naalala niya ang tungkol dito at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pasasalamat sa kanya para sa 10 milyon at na ang kanyang ama ay nais na ipaabot ang kanyang pasasalamat. Pati na rin sinabi niya sa kanya na babayaran niya siya kahit ano pa ang itanong niya. Kung yun ba talaga ang gusto niyang sabihin, pinaalalahanan niya siya na hindi kailangang mag-alala tungkol dito. Sinabi niya sa kanya na dahil wala siyang pera maaring iba yun at naalala niya isang bagay na inilabas niya ang isang kumikinang na bagay at tinanong niya siya kung ano siya. Isinalaysay na nakuha niya ito habang nangangaso.